Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andito na naman po ang inyong nanay Rayleigh. Sabi ko nga po sa inyo, habang ako po ay buhay pa, habang may mga bagay pa po na nagpapasaya sa aking puso, ay gagawin ko po ito. At ang lahat po nito ay inihahandog ko po sa ating Panginoon. At syempre po, inihahandog ko rin po sa mga kaibigan natin dito sa mundo ng YouTube. Ano po? At salamat sa Diyos sa hapong ito dahil muli na naman po tayo nagkadaupang palad. Ayan, salamat sa Panginoon dahil may binigyan ng karunungan na makagawa ng YouTube. Ano po? At malaking bagay po ito sa buhay nating lahat. Mga kaibigan, nais ko lang pong basahan na naman kayo ng isang salita ng Diyos. Isang verse lang po ito sa 1 Corinthians o sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Yan. At purihin po ang Diyos sa oras na ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos at habang nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Gabayan nawa ako ng ating Diyos sa oras na ito sa pagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Salamat sa Diyos ang kanyang salita na atin pong nabasa sa hapong ito. Alam niyo mga kaibigan, lagi ko pong binabasa ang verse na ito kasi talaga pong sa bawat pinagdadaanan ko ay talaga pong malaki po ang kahulugan sa buhay ko nitong 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi nga po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Lahat po tayo ay may pagsubok, may kanya-kanya nga lang pong titulo, ano po, may kanya-kanyang bigat o timbang ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Bibihira po yung pareho ang pagsubok ng timbang. Kumbaga may kanya-kanya po talaga na timbang ang mga pagsubok na ating nararanasan. At sabi po dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Balikan po natin yung salitang tapat ang Diyos. At yung salitang bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Saan nga po ba nagmumula ang ating lakas? At paano po tayo magiging malakas? Unang-una, sa Diyos po nagmumula ang ating lakas, ang kalakasan, kung paano natin harapin ang mga pagsubok, paano natin tanggapin ang mga pagsubok. Magiging malakas lang po tayo mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, kapag consistent po sa buhay natin ang salita ng Diyos. Mararanasan lang natin ang kalakasang espiritual kapag tayo po ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos. Sinusunod, unang-una, pinapakinggan, sinusunod, isinasagawa, at nakikita ito sa ating mga buhay. Lagi ko pong pinagdidiinan ang bagay na to kasi hindi po pwedeng sabihin ng isang tao na malakas ang kanyang espiritual at marami siyang nalalaman patungkol sa Panginoon kapag nagkukulang siya sa salita ng ating Diyos. Ang Biblia po ay nandito po lahat ng sangkap sa ating pananampalataya. Andito po lahat ng pangako ng Panginoon. Ano po? So habang tayo po ay nagbabasa ng Biblia sa bawat araw, nag-aaral po tayo
ng salita ng Diyos. Kumbaga nasa school tayo ng Panginoon, na nag-aaral tayo ng kanyang salita, nag-aaral na maunawaan, nag-aaral kung paano isagawa, nag-aaral kung paano sumunod, para po tayo mga estudyante araw-araw. Hindi po pwedeng hindi tayo dadaan sa Genesis o sa grade 1. Hindi naman po pwede na doon na lang tayo sa buhay na walang hanggan, na mula nung tinanggap natin ang Panginoon, nung araw na tinanggap natin ang Panginoon, nagsisi tayo ng ating kasalanan at tinanggap natin ang Diyos at sinabi natin na maghari siya sa buhay natin, ay magtutuloy-tuloy iyon. Kung hindi na tayo magbabasa ng salita ng Diyos, hindi po ganun. Kumbaga, kailangan po nating pagsumikapan na matutunan. Kailangan nating mag-aral, bulay-bulayin ang salita ng Diyos hanggang sa ito'y ating maunawaan. Bakit? Nais ng Diyos na tayo magpatuloy sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi dadaan po ang mga anak ng Diyos sa mga pagsubok. Hindi pwede na kapag tayo anak na ng Diyos ay okay na tayo, higa-higa na lang tayo, kumbaga pa-chill-chill na lang tayo. Pero ang katotohanan yan, merong mga nakaabang na mga pagsubok sa buhay natin habang tinutunto natin ang buhay Kristiyano. So ngayon, kapag tayo po ay puno ng pangunawa sa salita ng Diyos, dumating man ang mga pagsubok, hindi tayo magugulat, hindi tayo matitinag, hindi po tayo mag-aalala. Bakit? Kasi ang pagsubok na dumadating sa ating buhay, wala din naman pong ibang tutulong sa atin kundi ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang Panginoon. Papaano po tayo makakapagsabi na matagumpay tayo kung wala naman tayong alam patungkol sa Panginoon? Kung kinukulang tayo sa pananampalataya sa Diyos, di po ba? Kailangan po kapag dumadaan tayo sa pagsubok, kailangan yung ating pananampalataya sa Diyos matibay, yung walang pag-aalinlangan, yung walang takot, na kumbaga kahit anuman, gaano man katindi ang mga pagsubok na yan na dumating sa buhay natin, dapat intact yung tapang ng ating pananampalataya. Gusto ko lang po magpatotoo sa inyo mga kapatid. Noong 2005 at 2007, magkasunod po na pinatay ang dalawa kong kapatid, ang dalawa kong kuya. Kami pong magkakapatid, mula po nung kami mga bata pa, naranasan naman po namin sa isa't isa yung pagmamahal ng bawat isa. Higit sa lahat yung aming nanay. Dahil ang aming nanay talaga ay sobrang mapagmahal. At nung dumating sa punto na pinatay ang aming mga kapatid, ang aming mga magulang ay nasa Panginoon na rin, mananampalataya na rin, ganon din naman ako. At yung namatay na dalawa ay mananampalataya na rin. Pero sabi ko nga, salamat sa Diyos, kasi kahit hindi man po nahuli sino ang ididimanda mo, wala namang magtitestigo dahil takot sino ang ididimanda mo para makuha ang hustisya. Wala ka namang nakita o nahuli o naaktuhan na pinapatay ang aming kapatid na magkasunod na taon, 2005, isang taon lang ang lumipas, pinatay naman yung isa kong kapatid. So, anong gagawin natin sa puntong iyon? Kailangan ba nating magpatawad agad-agad? Kailangan ba nating tanggapin? Siyempre po, mahirap po tanggapin. At mahirap din magpatawad kung titignan natin. Pero kapag tayo po ay may maayos na pananampalataya sa Diyos at naroon yung pag-ibig ng Diyos na itinuro sa atin, kahit man ang ating mga kaaway ay kaya nating patawarin at kaya nating mahalin. So ako po, yung experience ko lang sa buhay ko, ewan ko po sa iba kong mga kapatid sa laman, basta ako nung time na yon, habang nakikita ko yung aking kapatid, una, yung pinatay ng 2005, dahil siya po ang presidente ng TUDA,
doon po sa lugar ng Taguig, ano po, ay hindi po maiwasan yung inggitan dyan sa kanyang mga trabaho. Kaya nung nakita ko po ang kapatid ko na nakahandusay doon sa punerarya sa Pasig at nilalanggam ng kulay itim yung mga dugo na tuyo sa kanyang katawan. Alam niyo mga kapatid, hindi ko ma-express yung aking feelings dahil for the first time nilagasan kami ng isang kapatid. Ito po kami magkakapatid, kaya hindi ko po alam kung paano po express dahil ng mga panahon na yun, nag-iisa lang po ako na kapatid ng aking kuya na pinatay. Wala po akong masulingan, wala po akong mayakap o wala po akong kasama na umiyak. Salamat sa Diyos dahil ang mga oras na iyon habang tinititigan ko ang kapatid ko na nilalanggam ng itim na langgam yung dugo sa kanyang katawan, kasi kailangan pa daw na imbestigahan ng suko kaya hindi pa magalaw ng punerarya doon sa QG ba yun na punerarya, ay hinahagilap ko sa aking sarili yung aking pananampalataya sa Diyos at salamat sa Panginoon kasi wala man akong kasama na kapamilya at that time dahil malalayo po ang kinaroroonan ng aking mga kapatid. Merong mga nasa abroad, nasa Amerika, may seaman, merong nasa Tarlac, merong nasa Aklan. Ang aming mga magulang ay nasa Romblon at ako lang po ang nandito sa malapit sa Maynila. Hindi ko po alam kung iiyak ba ako, kung maglulupasay ba ako. Pero isa lang po ang narinig ko sa Holy Spirit, halika at mag-usap tayo. So, wala pa akong ginawa kundi ang umiyak at sinabi sa Panginoon, Lord, i-comfort mo ako, yakapin mo ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko sa oras na ito. At habang lumilipas ang mga gabi nung siya pinaglalamayan habang ako naman ay nakikipag-usap lagi sa Panginoon para yung, alam niyo po, yung apoy, yung galit na nag-uumapoy, naglalagablab, ay unti-unti pong pinapawi ng Diyos. Para bang nilalagyan ng binubuhusan ng malamig na tubig, hindi naman ganun agad-agad. Kumbaga, nakailang gabi si Kuya na ibinurol at salamat sa Panginoon dahil dumating po yung aming mga leaders sa church, mga kapatiran, na kahit malayo sila ay nakiramay, dumating na rin yung aking mga kapamilya, lahat. Maraming mga kakilala, kaibigan, mga kamag-anak na dumating. At doon po sa last part ng huling gabi na meron pong gawain ng isang lingkod ng Diyos, ay doon ko po naranasan yung, alam niyo po yung galit, na parang binuhusan lang ng malamig na tubig at parang winalis ng lubusan at may mga pinapaunawa ang Diyos sa aking kaisipan, sa aking puso. So, nung gabi pong yun, ako po ang nag-pray, closing prayer yata. Sabi ko, Panginoon, kung naririnig man ako ng mga tao na bumawi ng buhay ng aking kuya, pinapatawad ko na po sila. Kasi mga kaibigan, sabi ng Panginoon, kapag hindi tayo magpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos sa Ama sa Langit. So kapag hindi tayo nagpatawad, saan tayo pupunta? Hindi sa impyerno, di po ba? Kaya nga po, yung pananampalataya ay mahalagang-mahalaga yan sa atin. At ang pananampalataya ay lalago lamang yan o lalalim lalawak sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos para kapag dumating man ang pagsubok na matindi, siguro nakita din ng Lord yung aking pananampalataya sa Kanya ng mga panahon na yun na medyo malalim-lalim na rin. Kaya yung pagsubok na pinahintulutan niya sa buhay namin ng aking mga pamilya ay medyo mabigat-bigat din. Alam niyo po ba yun? So, yun. Kumbaga nailibing, tapos na unti-unting nagpapagamot sa Diyos sa kalungkutan, Ngayon, na-experience ko na naman 2007, attend po kami ng family reunion sa side ng aking husband. Papunta po kami ng La Union. Tapos ito po, pagtapat ko po sa Tarlac,
Sabi ko po sa aking sarili, kasi ang kuya ko doon, minsan namamasada po yun, may tricycle yun eh. Parang nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan habang nagta-traffic po doon sa Tarlac City. Sabi ko, pag nakita ko si kuya dito sa bintana, bababa ako, hindi na ako sasama sa reunion. Pero wala talaga akong nakita ni Anino nung kapareho nung kanyang sidecar. So tuloy-tuloy kami. Pagdating po namin doon sa boundary ng Pangasinan, Tarlac, tinawagan na po ako ng haking hipag. Pumunta daw ako, magmadali ako kasi daw ang kuya ko ay tulog sa hospital at naka-ICU. Sabi ko, baka naman lasing lang. Hindi naman niya sinabi na may gumawa, na may humampas ng matigas na bagay sa ulo ng aking kapatid, kung baril man ito o kung bakal man ito, ano po. So, nagpatuloy pa rin po kaming pumunta ng La Union at kinabukasan na, eto na po yung tawag, magmadali ka niya. Bilisan mo, magmadali ka, baka hindi mo naabutan ng iyong kapatid. Diyan din po naranasan ko yung kabutihan ng Diyos na tumutugon talaga siya sa panalangin. Imagine ilang oras pa from La Union to Tarlac, ilang oras pa kami maglalakbay, ano po. At yung gabing yun ay hinintay ko pa ang kinabukasan, kumbaga para makabiyahe. Di bumalik kami agad ng aking mister kasama yung aming bunsong anak at panay ang panalangin ko sa Diyos. Lord, please, paratingin mo naman ako doon sa hospital na buhay pa ang kuya ko, na maramdaman pa niya ako na nandoon ako. Kasi mga kaibigan, bagamat ako po yung bunsong babae sa pamilya, dahil 7 kami, 5 lalaki, 2 babae, ano po, panganay namin ay babae at siya yung nasa Amerika at ako naman ang nandito sa Pilipinas. Kumbaga, ganun ko po kamahal ang aking mga kapatid. So, nanalangin ako. Mayat-maya, tumatawag yung hipag ko. Bilisan mo na, nasaan ka na ba? Sabi ko, sandali lang. Malapit na, kahit malayo pa, malapit na sinasabi ko. At sa madaling kwento, nakarating po ako ng hospital. Umalis po kami ng maagang-maaga sa La Union. Nakarating po kami ng hospital sa Tarlac, mga almost 12 na. Ngayon, diretso po ako sa hospital. At nakita ko po yung kuya ko, ang daming nakapila ng mga tao. At yun pala, dahil kagawad siya doon sa isang barangay ng Tarlac, ang daming taong nakapila para lang tignan siya doon sa ICU. At pumunta nga po ako sa ICU. At yung kuya ko at that time ay nag-share na rin, o parang assistant pastor na rin siya doon sa church na kanyang inaatinan. Hinawakan ko ang kamay ng kuya ko. Grabe po, malamig at humihinga pa siya. Maayos pa ang kanyang hininga. Hanggang sa kinausap ko siya, sabi ko, kuya, pero nakita ko po yung kanyang kalagayan, mga kaibigan. Yung yung langis sa kanyang utak, yung tubig, yung parang langis, ay lumalabas na sa kanyang ulo dito sa may likuran. Kaya naramdaman ko talaga na, Lord, kung kalooban mong mabuhay si kuya, ang kalooban mong masunod. Pero ang nakikita ko talagang parang si kuya ay dying na. So ang ginawa ko po, binulungan ko si kuya kasi wala talaga siya, wala siyang malay, walang galaw, kumbaga nabubuhay po siya doon sa elemento ng hospital, yung heartbeat niya. Pero talaga pong mayroon pa siyang blood pressure, kumbaga maayos-ayos pa naman. Kinausap ko po ang kuya ko, mga bandang tanghali na, sabi ko, kuya, kung naririnig mo ako, pisilin mo naman, gumalaw naman lang ang iyong daliri para maramdaman kita. Sa awa ng Panginoon, mga kaibigan, gumalaw po yung isa niyang daliri. Nung naggumalaw, ibig sabihin, naririnig niya ako, doon ko po siya kinausap sa kanya. Binulungan ko siya, kinakausap ko siya sa tenga niya. Kuya, di ba, ikaw din ang nagsabi na kapag ang tao ay hindi marunong magpatawad, yan, ibinabahagi mo yan sa mga nakakarinig sa iyo habang nagpipreach ka sa simbahan, na ang taong hindi marunong magpatawad ay sa impyerno talaga pupunta. Kuya, walang problema kung mamatay man tayo, mawala tayo sa mundong ito. Ang mahalaga, kuya,
ay makauwi tayo sa Panginoon at magkikita-kita tayong lahat doon. Sabi ko sa kanya, Kuya, sa oras na ito nakikiusap ako, patawarin mo yung mga tao na gumawa sa'yo ng ganitong gawain na gusto nilang kitlin ang buhay mo. Please, Kuya, magpatawad ka sa oras na ito. Pero iniiyakan ko po siya. Nung sinasabi ko po na magpatawad siya, muli po niyang ginalaw ang kanyang daliri. Tapos, akala ko po okay na. Alam niyo mga kaibigan, paggalaw ng kanyang daliri na nagre-respond siya sa akin, doon ko po nakita na ang hininga pala ng tao ay sa bibig lumalabas o sa ulo. Para bang mula sa bibig napunta dito sa may pinaka bunbunan natin, itong pinakagitna, hindi bunbunan dito sa pinakagitna ng ulo. Alam niyo mga kaibigan, pagkatapos namin mag-usap ni Kuya, nakita ko po yung kanyang mga kamay ay mga paa, bigla pong namuti. Tapos yung kanyang mata biglang nagbilasa. Tapos talagang doon ko nakita yung unti-unting paghiwalay ng hininga sa katawan ng tao, yung kaluluwa na tinatawag natin. Alam niyo po ba, paglabas po ng parang usok, parang nagmula sa bibig o bunganga, palabas sa kanyang ulo. Pantay na po yung pagiging maputla ng kanyang katawan, tapos yung mata niya ay para na pong bilasa na isda. Samantalang dumating ako, ang mata niya okay, wala pong pula, na parang dugo, wala pong ganon. At ang kanyang kulay ay medyo okay pa. Bakit po ba yung hininga? Kasi balikan ko yung hininga, bakit sa bibig o sa bunganga lumalabas? Kasi nung ginawa ni Father God si Adan, na buong buo na pero walang buhay, hiningahan ni Father God si Adan kaya nabuhay. So yun po yung hininga na mula sa ating Panginoon, at yun po ang umaalis kapag namatay na ang isang tao. At yung katawan, kaya tinawag na katawang lupa, kasi nagmula sa lupa, babalik sa lupa, okay. Tapos na po yun. Ngayon, ang ating pag-uusapan dito, yung pananampalataya. Katatapos lang ng sobrang kalungkutan, ay sinundan na naman ng panibagong kalungkutan. Parang bugbog sarado po ang puso. At salamat sa Panginoon mga kaibigan, kasi muli akong nagpatawad. Diyos ko, kilala mo ang mga taong ito na gumawa ng karumal-dumal. Patawarin mo sila, Panginoon. At humingi din po ako ng tawad sa iyo at pinapatawad ko din sila. Pagkatapos po ng libing, nag-uwian po kami. Araw-araw iniinda ko po yung kalungkutan. At araw-araw din ay kinukomfort ako ng Panginoon. At walang ibang ginamit ang Diyos para i-comfort ako, kundi yung kanyang mga pangako, yung kanyang salita dito sa Biblia. Dahil marahil ayaw ng Diyos na bumaba o madrain yung aking spiritual life. Tapos eto na, after 2007, lumagpas uli ang isang taon. 2009, ang nanay naman namin ang nawala. Namatay ang aming nanay sa sobrang kalungkutan sa kanyang mga anak na nawala. Doon ko po napatunayan na walang malakas kahit sino. Doon ko po napatunayan na kahit man nagbabasa ako ng salita ng Diyos, hindi ko na maunawaan. So, kapag hindi ko na maunawaan ang salita ng Diyos, wala pong nakakapasok na kalakasan ng spiritual sa ating buhay. At that time, ako po ay isang worker sa church. Nung namatay ang aking nanay, nalungkot po talaga ako. Grabe po. Parang end of the world. Parang lahat ng kagalakan ay nawala, saya. Pag-asa ay nawala. Bakit? Kasi po, yung nanay ko, madaling araw pa lang, 2:00 ng madaling araw, nagtitext na, "Wake up, Sister Ellie. It's time to pray. Oras na."
para sa Panginoon at magbasa ng salita ng Diyos. Araw-araw po yan, tuwing madaling araw, at ang nanay namin ay mapagmahal po yun na nanay. Grabe po. Kahit kami may mga asawa na, grabe po yun. Kahit kami malayo sa piling niya, ang nanay ko magsisimulang mananalangin ng alas 7 ng gabi. Tulog na yung kanyang mga apo na kanyang kasama. Siya tuloy-tuloy pa rin ang panalangin hanggang hating gabi. Konting tulog lang, gigising na naman ang alas 2 ng madaling araw. Ganun na lang, ganun ang kanyang ginagawa. Ang manalangin para kami ay iligtas o hindi mapahamak. Pero bakit sa gitna ng mga panalangin ng aming nanay, bakit nangyari sa buhay ng aking mga kapatid yung ganun, ano? Minsan nagtatanong tayo, bakit? Pero hindi talaga pwedeng questionin ang Panginoon dahil ang Diyos lang ang nakakaalam ng future ng tao kung hanggang kailan at hanggang saan mananatili ang tao sa mundo. So, nung namatay ang aming nanay, kasi nasanay kami naman, dyan lang naman nanay namin, umuwi kami o hindi, andoon lang sa Romblon. Yung nanay namin, tuwing may darating na barko, sabik na may uuwi, yan, kumbaga. Pero nung namatay ang dalawa kong kapatid, parang hindi na siya nakarecover doon sa kalungkutan. At salamat sa Diyos kasi nung panahon na yun, bagamat nalulungkot siya, pero intact po yung pananampalataya niya sa Panginoon. Normal lang po yun mga kaibigan, ang malungkot ang mga magulang sa mga anak. Ako nga po, kapatid ko lang, grabe po ang kalungkutan ko eh. So yun po, kumbaga, namatay ang aming nanay, na-drain po ang aking spiritual life. Hindi ko na po maunawaan ang salita ng Diyos. At paminsan-minsan na lang po ako umattend sa church. Nagkukulong po ako sa bahay namin hanggang isang umaga. Nasa loob po ako ng kwarto namin. Yung aking mga uniform sa church, dahil ako po isa ring gatekeepers, tinanggal ko po sa hanger lahat ng mga uniform ko at ayoko na itatago ko na yun kasi hindi ko nagagamitin. Yun po ang isip ko. Hanggang sa maya-maya po, may pinapakinggan po akong preaching ng time na yon habang umiiyak ako sa aming kwarto. Bigla pong nagsalita yung pastor, sabi niya, bakit? Pag-aari mo ba ang iyong mga kapatid? Pag-aari mo ba ang iyong nanay? Sila ay pag-aari ng Diyos at pahiram lamang sa atin ang ating mga magulang at ang ating mga kapatid. Para po ako naalimpungatan, mga kaibigan, sa narinig ko. At huminto po ako sa pagtupi ng aking mga damit para itago. Nagpatuloy po sa preaching yung isang pastor sa ibang church, hindi po kapangalan ng church namin. Yan, si Pastor Greg Durante. Alala ko na. Para po akong nabigla, nagulat, nagulantang. Na, oo nga bakit nga ba masyado akong So, kumbaga, doon na nag-sink in yung mga salita ng Diyos na aking nabasa, yung mga pangako. Kumbaga, isa-isa nang pinaalala sa akin ng Panginoon at ng Holy Spirit. Umiyak na naman po ako. Lalo akong umiyak. Sabi ko, Lord, sorry. So, kinuha ko naman po ulit yung aking ang aking mga damit at ibinalik na naman sa hangiran para magamit. Tapos kinalingguhan, umatin po ko, hindi po ako naka-uniform. Sabi ko sa aking pastor, sorry po, hindi po ako naka-uniform, hindi ko kayang tumayo. Sabi ng Panginoon, ate, kapag nakakaranas tayo ng spiritual dryness, wala tayong ibang gagawin, kundi awitan ng ating Diyos. Anyayahan natin ang presensya ng Holy Spirit para lumakas tayo uli. Para yung kagalakan ay muli nating maranasan at yung kaunawaan ng salita ng Diyos ay atin namang mauunawaan para manumbalik yung ating lakas. Yan po. So, salamat po sa Panginoon kasi hindi po tayo mabubuhay na tayo lang Kailangan din natin ang ating mga kapatiran, kailangan din po natin number 1 ang salita ng Diyos, kailangan po natin makinig. Minsan, nangungusap ang Diyos sa mga radio, sa TV, sa Bible, mga tao na ipapadala sa atin para po tayo ay paliwanagan o i-comfort sa ating mga karanasan. Kaya mga kaibigan, ang nais ko lang pong ipunto dito sa oras na ito, dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kapag hindi pa masyadong
malalim ang ating pananampalataya sa Diyos, ang pagsubok na pinapahintulutan ng Panginoon sa atin ay yung medyo magaan lang. Pero kapag nakita ng Lord na palalim ng palalim yung ating pananampalataya sa Diyos, pahintulutan din po ng Panginoon yung medyo mabigat-bigat na mga pagsubok sa buhay natin. Marahil, titignan ng Diyos sa sino ang mahal mo, ako ba o yung mga kapatid mong nawala o yung nanay mo, hindi po ba? Parang ganun po ang tanong sa akin. Siyempre po, mas mahal natin ang Panginoon higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa ating buhay. Pero maunawaan lamang po natin ang aking sinabi na yan kapag intact po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po ang pagsubok at ang spiritual life ng tao. Kapag nasa unang baitang po tayo at nakapasa po tayo sa pagsubok doon sa unang baitang, dadalhin po tayo ng Panginoon sa pangalawang baitang. Pag nakapasa na naman po tayo sa pagsubok doon sa pangalawang baitang, dadalhin po tayo ng Panginoon sa pangatlong baitang hanggang sa pataas ng pataas, hanggang sa mamit na natin ang ating Panginoon. Ano po? Kaya mga kaibigan, sa hapon pong ito, ay nais ko pong sabihin na sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating pinapakinggan at sa gabay ng banal na Espiritu Santo, ay mauunawaan lang natin ang Panginoon at ang salita ng Diyos ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya kailangan din po natin ang makihalubilo o makasama ang ating mga kapatiran kay Kristo. At kapag merong sinasabi ang Panginoon, pakinggan nating mabuti para maunawaan po natin kung bakit nagpapahintulot ang Diyos sa buhay natin ng mga bagay o mga pagsubok na kung minsan ay sobra namang bigat, Lord, pero wala po tayong magagawa kasi alam ng Diyos yung kanyang ginagawa sa buhay natin at alam din ng Diyos kung bakit siya nagpapahintulot na maranasan natin ang mga iba't ibang timbang o bigat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Ang mahalaga mga kaibigan ay hindi po tayo tumatalikod sa Panginoon. Sabi ko nga, kailangan nating tanggapin, harapin at unawain ang nangyayari sa ating buhay na kapahintulutan din ng ating Diyos. Ano po? Lalo na sa panahong ito, ligligan na po ngayon ang buhay Kristiyano mga kaibigan. Sinasala na po ng Diyos yung mga totoong Kristiyano, ang mga totoong tupa ng Diyos. Kapag sinala ng Diyos ito, nakikita niya yung totoong tupa at ang mga totoong kambing. Yan. Marami pong nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Yan. Pero hindi naman nakita sa buhay ng mga taong ito ang Panginoon. Ano po? Kaya yan, masyado pong matalinghaga ang salita ng Diyos. Maunawaan lang po natin ang mga lihim na ito, ang mga talinghagang ito, kapag nasa atin po ang Holy Spirit. Kailangan talaga may Holy Spirit ang ating buhay para maunawaan po natin ang salita ng Diyos at maunawaan natin kung bakit ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, sinasaway tayo sa pamagitan ng Holy Spirit. Ano po? Kaya mga kaibigan, yan lang po. Kumbaga, ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon kahit may mga pagsubok. Sabi ko nga, nung ako ay nagkaroon ng cancer sa katawan, sabi ko, Lord, salamat ha, kasi ito yung bagay na pinahintulutan mo sa buhay ko para lalo akong tumino. Yan. Kasi ang nais ng Diyos talaga, yung magpakatino ang kanyang mga anak. Hindi pwede yung matino ka ngayon, bukas hindi ka matino. Kaya yun mga kaibigan, at salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Siya po ang nagtuturo sa atin, gumagabay, pumapatnubay at nagpapala sa ating mga buhay. At pagsumikapan po natin na tayo po ay makauwi talaga
sa kaharian ng ating Diyos. Kaya piliin po natin ang langit at magpatuloy tayo sa gawaing makalangit mga kaibigan. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Patuloy po tayong makinig, magbasa ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.